before the ICC at makakalaya na ang dating Pangulo at makakauwi na sa Pilipinas kung the issue of jurisdiction will be granted. The lack of jurisdiction will be granted as prayed for by the former President. Opo. So yung issue po ng pagpapalabas kay attorney kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, attorney nung una, 'di ba binasura po yung kanyang apela noon. Wala na po 'yon. Wala na pong po pwedeng remedyo noon. So ngayon nasa issue po ng jurisdiction na. Yung una po, ibinasura yung application to dismiss the case on grounds of jurisdiction. Kaya inapila po nila sa appeals chamber. Yung denial din, there's a similar case or similar application that I filed. When I say they, I'm referring to the defense team of the former president, headed by Attorney Nicholas Kochman. Yung issue on interim release, Yes. which was denied, and I understand they have filed an appeal as well. Opo. Motion for reconsideration on that one. Opo. So ibig sabihin na pwede pang didesisyonan pa pala itong apela ng interim release kahit nag-apela na noong una, attorney. Wala pong magiging problema doon. Ang pag-alam ko, there's a provision in the Rome statutes where, kasi among the grounds that were mentioned on the prayer for interim release is his physical and medical condition ng dating Pangulo. At under the provisions of the Rome statutes, meron pong tinatawag na review every 120 days. So baka pwede makita doon na uli when his medical and physical condition would be reviewed, and the court would review the ground for the prayer for interim release. Baka pwedeng payagan pagdating ng panahon. Opo. Speaking of yung kalagayan po ng dating Pangulong Duterte, attorney, kumusta na po ang kanyang kalusugan? Hindi ko po siya nakita, pero intindihin na lang natin sa ganitong realidad. Siya po he is old, he's frail, and he has some medical condition. Ang pag-alam ko po, even before March 11, when he was brought to The Hague, may tinitake siya ng mga medication. So ibig sabihin po, he is under treatment for the medical condition. Sa wakas, may malaking good news at bagong update tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC The Hague, Netherlands, na siyang tila gumimbal sa gobyernong ngagwa ni Marcos Jr. Kaya dapat itong malaman at mapanood ng maraming Pilipino, lalong-lalo na ang mga solidong sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ano bang balita po ninyo sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa ICC? Kumusta po ang kanyang pagdiriwang ng Pasko? Mukhang malungkot kasi nasabi na po. Actually, I was there about first week of December, and we were already told na walang bisita sa panahon ng Pasko at New Year. Kaya buti na lang din na may mga membro ng pamilya, the latest of which was I saw Kitty Duterte there at The Hague, nabisita niya yung papa niya, 24, pero walang bisita ng 25. Sa 26 siguro makakabisita na naman pagkatapos ng Pasko. Opo. So yun po yung kalagayan niya pagdating sa kung ano yung pagbibisita sa kanya. Pero mayroong panawagan din po na yung abogado niya ay recall, si Attorney Kaufman, was saying na kung meron kayong ipapadala ng mga Christmas greetings, pwede nyo ipadala sa kanya para mabasa niya, kahit na gaano karami yan, aabotin yan doon sa detention facility where he is staying. Opo, hanggang New Year ho ba? Hindi po pwedeng bisitahin ang dating Pangulong Duterte doon po sa ICC dahil holiday nga. Pagkaalam ko po yung sinasabi nating holiday, yung Christmas at saka New Year. So in between that, pag wala pong holiday, pwede pong bibisitahin. Depende po sa schedule.
Kasi meron pong schedule tinatalaga yung detention facility. At Okay. hindi po yung buong araw na pinapayagan ng pagbibisita. Meron pong oras sa pagbibisita doon sa kanya. Opo. So hindi naman po ito first time talagang ganyan po yung naging ang kalakaran ng ICC. Pagdating po sa yung mga gustong bumisita, yung visitation arrangements po nila pagdating po ng Pasko at Bagong Taon. Well, probably because this is the first time no na umabot talaga yung pagdidetine ng dating Pangulo sa Paskong ito. Kasi if we may recall, March 11, kinuha po siya at dinala sa Hague. So ito po yung unang Pasko and hopefully the last no pagdating sa pagdidetine sa dating Pangulo. Opo. Pero maaari ho ba ninyong maituring din yung issue ng karapatang pantao, yung hindi po pagpapahintulot ng family visits po tuwing court holidays, attorney? Merong minimum in terms of human rights kahit na dito sa ating bansa meron ding pagbibisita na karapatan ng pagbibisita sa mga detine dito. So I hope the ICC would also have that same human rights, the same rights afforded to detainees in their facility. Opo. So hindi lang po 'yan. Alam po natin na dito medyo maluwag ng konti pagdating sa hindi lang pagbibisita, kahit na yung pagdadala ng pagkain galing sa labas, lalo na yung mga pagkain na gustong-gusto ng detained person dito sa atin. Pero doon po, hindi po pinapayagan yung mga pagkain na gustong-gusto ng ating dating Pangulo. Opo. So yung pagkain lang po ng detention facility ang kinakain niya. Opo. Attorney, sinong mga nandoon po? Nabanggit po ninyo kanina si Kitty Duterte ay nandoon ngayon sa The Hague. Sino pa po mga miyembro ng pamilya Duterte ang nandoon po ngayon? Yun po ang alam ko lang po, si Kitty, and I suppose she's accompanied by her mother, si Hanilet. When I was there, nagkataon din na when I was there at The Hague, nagkataon din na si VP Sara was there. So we were able to meet together with the Filipino communities doon sa Hague. Opo. Grabe yung suporta, if I may say about the Filipino community there, grabe yung suporta ng Filipino community sa Hague. Walang mintis, patuloy, at kahit na anong klaseng panahon, malamig man o mainit, at during this time, sobrang lamig, pero nandun pa rin sila, naghihintay sa paglabas ng ating dating Pangulo. Opo. Attorney, alam naman po natin na gustong talagang malaman ng ating mga kababayan yung magiging kapalaran ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ho ba yung magiging direksyon po nitong kaso po niya dyan sa ICC? Ang pagkaalam ko, ang pending ngayon na application, ang tawag doon application, ang tawag natin dito sa local na our domestic judicial system, a motion, yung motion na kapending doon, it's actually an appeal on jurisdiction. Their application for jurisdiction was denied by the Pretrial Chamber, and now it is being heard by the Appeals Chamber. So yun po ang hinihintay natin na resolution na manggagaling sa ICC. The latest of which is, if I recall, both parties or all parties have already submitted their comments or their brief, we call it appeal brief, on the issue of jurisdiction. Pero lately, yung appeals chamber ay nagpalabas ng order na kung pwede dagdagan pa yung mga komento o argumento ng mga partidos patungkol sa issue ng jurisdiction. So mukhang matindi yung pag-aaral ng ICC patungkol dito. If I may just probably make an opinion na kung if that will be denied, then trial will proceed. But if that will be granted, then obviously there is no case to be heard before the ICC. At makakalaya na ang dating Pangulo at makakauwi na sa Pilipinas kung the issue of jurisdiction will be granted. The lack of jurisdiction will be granted as prayed for by the former president. Opo. So yung issue po ng pagpapalabas kay attorney kay dati Pangulo Rodrigo Duterte, attorney nung una, 'di ba binasura po yung kanyang apela noon. Wala na po 'yon. Wala na pong pwedeng remedyo noon. So ngayon nasa issue po ng jurisdiction na. Yung una po, ibinasura yung application
dismiss the case on grounds of jurisdiction. Kaya inapila po nila sa appeals chamber. Yung denial din, there's a similar case or similar application that I filed. When I say they, I'm referring to the defense team of the former president, no, headed by Attorney Nicholas Kaufman. Yung issue on interim release, Yes. which was denied, and I understand they have filed an appeal as well. Opo. Motion for reconsideration on that one. Opo. So ibig sabihin na pwede pang didesisyonan pa pala itong apila ng interim release kahit nag-apila na noong una, attorney. Wala pong magiging problema doon. Ang pag-alam ko, there's a provision in the Rome statutes where, kasi among the grounds that were mentioned on the prayer for interim release is his physical and medical condition ng dating Pangulo. At under the provisions of the Rome statutes, meron pong tinatawag na review every 120 days. So baka pwede makita doon na uli when his medical and physical condition would be reviewed. And the court would review the ground for the prayer for interim release. Baka pwedeng payagan pagdating ng panahon. Opo. Speaking of yung kalagayan po ng dating Pangulong Duterte, attorney, kumusta na po ang kanyang kalusugan? Hindi ko po siya nakita, no? Pero intindihin na lang natin sa ganitong realidad. Siya po he is old, he's frail, and he has some medical condition. Ang pag-alam ko po, even before March 11, when he was brought to The Hague, may tinitake siya ng mga medication. So ibig sabihin po, he is under treatment for the medical condition that he has. So that said, at the fact that he's not used to that kind of weather, yung malamig doon, no? Plus the fact na, as I've made mention earlier, na hindi siya napapakain doon sa gusto niyang kainin. Kagaya ng munggo, tinola, paksiw, na isda, yung mga ganun. The simple or ordinaryong pagkain na kinakain natin, yun ang paborito niya, hindi siya makakakain. So we would expect na there's a toll on his health and in his medical condition as well. So let's continue to pray for him, for his good health, especially during this time of Christmas, that we'll be able to continue to support him, and that we will express our support para alam niya na patuloy itong laban na ito, patuloy na yung pagdadasal at pagsuporta para sa kanya. Opo, maaari po bang mabago yung sitwasyon na attorney ng dating Pangulo kung maglalabas po ng medical report na nagpapakita ng seryoso na kondisyon ng dating Pangulo? Maaari naman din po. In fact, I read one item doon sa Senate ni Attorney Kaufman na based on the medical findings, the one that was findings of the panel of medical experts that was convened by the ICC. According to them, that he's fit to stand trial, but at the same time, there is a collateral finding na he's too old to influence or even intimidate witnesses. So baka doon, it might give us some hope that they will reconsider the earlier finding of denial of interim release, because among others, sinasabi nila capable pa siya na to influence or even intimidate witnesses. Sa kalagayan niya, sa akala niyo ba he would still be able to intimidate or influence witnesses? Mukhang hindi na po. Yes. And as it turned out, based on the opinion of Attorney Kaufman, mukhang there is that finding in the panel of experts. Opo, may standard ho ba yung ICC pagdating po doon sa paghawak ng mga matatanda o may mga sakit na detainee sa kaso ito? Kaya ngayon, si dating Pangulong Duterte kinukonsidera nating matanda na talaga at medyo seryoso nga itong kanyang kalusugan, kalagayan. Opo, unfortunately po, wala akong alam. There is no precedence insofar as yung pagdidetine ng mga matatandang mga defendants, as we call them, and as they call them, defendants, na kahit na matanda na, kinukulong pa rin. Dito sa ating bansa kasi, may konsiderasyon pagdating sa mga matatanda.
In fact, even if they're detained, where the trial is still being heard, the court would order the release upon application by the defense, no? Na mapalaya na habang nililitis yung kaso. At yun man din ang gusto natin. Hindi niya, as I have said this before, it takes full legal responsibility for what he did for the country and for the Filipino people. Pero tingnan din natin yung kalusugan ng tao para mailagay natin sa tama yung sinasabi nating hustisya. Are you ready, guys? This song is dedicated to Bonge. Di matino ang isip niya kasi siya'y sabog na. Putragis na yan. Di alam ang tama't mali kasi siya'y sabog na. Yuhuu! Tuliro ang utak niya, hoy, alam niyo ba? Hindi pa, bakit? Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Pinangga ang flood control ng barko kasi siya'y sabog na. Ba't pinangga? Binenta pa ang gold kasi siya'y sabog na. My goodness! Kinuha ang pera sa PhilHealth, alam nyo ba? Ano yun? Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Lalabas sana siya ng bansa kaso siya'y sabog na. Wow! Walang nakukuhang investor kasi sabog na. Nagsilayasan na nga eh. 20 pesos daw na bigas, soy magkano na? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Kaliwat kanan ng utang kasi sabog na. Sabog na. Blablabla. Lubog sa baha at utang kasi sabog na. Alata. Ayuda ng ayuda ang pinsan niya. Ayuda, puro nakaw nga ginawa eh. Habang sabog siya, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Bulol ang amo nyo kasi siya'y sabog na. Kaya pala bulol na tabingi. Kinakain ng salita kasi siya'y sabog na. Blablabla. Pati mga kriminal, hoy, absuelto na. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Nakalaya si Dilima habang sabog siya. Sabog talaga. Nakalaya din si Kerwin kasi sabog na. Talaga naman. Si Napoles nakalabas, soy, alam nyo ba? Oh, nakalabas? Habang sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Tapang-tapangan pa sa media kasi sabog na. Nagpamilya pa. Lalabanan daw ang China habang sabog siya. Lintik na yan. Eh dito nga kay Sara, takot na siya. Oo nga. Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. Sa katerba ang binudol kasi sabog na. Ang dami talaga. Nagpabudol naman ako, di ko alam sabog siya. Yun lang. Nagsisisi tuloy lahat to, inang ina. Hoy, wag ka magbura. Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatat. In-appoint pa si Rimulya kasi sabog na. Mga traidor, mga hayop, mga animal. Para matabunan ng issue habang sabog siya. Mga demonyong magnanakaw. Gusto niyang iligtas si pinsan, alam niyo na. Siyempre, love niya yan eh. Kasi sabog nga, kasi sabog nga, kasi sabog nga. Tararatatat. Palubog na ang pinasyo kasi sabog siya. Palubog talaga. Sinimot ang kaban ng bayan, sabog talaga. Simut talaga, to the max. Maang-maangan pangungas pero may pirma niya. Tanga-tangan. Pumipirma siya, abang sabog siya. Pumipirma siya. Tararatatat. Ben, sabog ba saan?
sabog sa party, sabog sa utang, saka sabog sa travel. Bababungit. Bling blong. Ben, maawa ka, tama na. Kawawa na yung baby M namin. Hoy mga tanga, hindi namin kayo titigilan hanggat di nyo sinusolo yung mga ninakaw nyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.